Yo, 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 this is AC Sigaw. So, ayan, pag-uusapan lang natin yung kumakalat o black propaganda na ginagawa ng mga kalaban ni Mayor Isko sa kanya. Na kesyo sinasabi na si Isko ay nagbenta ng ilang building o lupain sa Divisoria. At ngayon, ang Maynila nagkaroon ng 200 billion, tama ba? 200 billion o 2 billion na utang. Kaya hindi makapaglabas ng pondo ang kasalukuyang mayora ng Maynila dahil binabayaran pa nito yung nakaraang utang nung nakaupo pa si Mayor Isko. Ito naman ang sagot ko dyan. Kung tutuusin, dapat hindi nyo isyuhan si Mayor Isko. Noong mga panahon na sinasabi nyo nagbenta o sabi natin na binenta talaga ni Mayor Isko yung ilang parte o lupain sa Divisoria, panahon ng COVID yun. Sabi ko sa inyo, walang city o walang bansa na hindi na city. Ang hindi lumubog no mga panahon na yon. Hindi lumubog kahit nga Amerika bagsak lubog ang bansang Amerika 'Di ba? Ano bang ginawa ni Mayor Isko? Saan nga ba dinala ni Mayor Isko yung pera? Baka nakakalimutan nyo mga Manileño, na halos 6 na buwan tayong pinakain after ng COVID. Bukod pa nung COVID, 6 na buwan tayong nakatanggap buong Maynila ng relief goods sa kanya o pagkain, bigas, dilata. Sa tingin ko, total of 1 year, sinusuportahan niya o sinusuplayan niya ng pagkain ng buong Manileño. Ang budget ng Maynila para ba kanino? Para sa politiko? Di ba hindi? Ang budget ng Maynila para sa mga tao o sa mga mamamayan ng Manileño. Wag po tayong tanga. Wag po tayong tanga. At yung mga panahon na rin yun, halos hirap magpabaksin ng mga tao. Meron si Yorme Isko na drive-thru na vaccine. At yung drive-thru na vaccine na yun, hindi lang Manileño ang nakikinabang. Kaya tiga Mindanao ka, kaya tiga Visayas ka. Kaya si Hodang San probinsya ka galing. Pwede kang magpabaksin. Real talk lang tayo. Ang inisip ni Mayor Isko, hindi lang Manileño. Ang inisip ni Mayor Isko, buong Pilipino. Hindi trabaho ni Mayor Isko na suplayan ng vaccine ang buong Pilipinas, kundi Maynila lang. Yan yung hindi nagawa ng ibang mayor dito, yung nagawa ni Mayor Isko. Kaya wag po tayong magtanga-tangahan. At bago nyo butasan yung Mayor Isko o dating mayor ng Maynila, tignan nyo muna kung anong nagawa nyo. Baka nakakalimutan nyo. Kitang-kita sa mga kamera, hindi lang sa page ni Mayor Isko, kahit sa ABS-CBN, TV5, GMA7, o kahit yung ibang international network, may video na si Isko gumagalaw nung COVID. Nabaon tayo sa utang o nabaon sa utang ang Maynila dahil sa pagtulong niya sa tao. At tama nga naman, ang pera ng Maynila para sa Manileño, para sa tao, hindi binubulsa ng kung sino-sino. Kaya wag niyong idahilan yan. Dahil kung tutuusin, ang dami, araw-araw may kinikita ang Maynila, nakabalik na. Sa parking pa lang, bawing-bawi na. Wag tayong maglokohan. Hindi lahat ng oras magagawan nyo ng kwento yung tao. Lahat ng to, ginawa ni Mayor Isko na hindi nagawa ng kahit sinong mayor sa Pilipinas. Lahat ng mayor, ang dami nga nagsasabi noong mga panahon yun, tandang-tanda ko, may tigakalokan, sana dyan na lang kami sa Maynila. The best ka, Mayor Isko. Sana Manileño na lang kami. Susunod, Mayor, lilipat na kami. Bakit? Bakit may mga ganung salita na mismong nanggagaling sa mamamayang Pilipino? Take note, hindi na Manileño yung nagsasalita, ibang tao. Inggit na inggit dahil mayroon tayong Mayor Isko. Ang dami yung kinakabahan sa pagbabalik ng isang Isko Moreno.
Ang dami niyong kinakabahan. Di ba? Alam kong hindi lang yan ang propagandang babagsak, lalo na't papalapit. Ha? Papalapit na ng papalapit ang eleksyon. Gawin nyo yung trabaho nyo. Kung tutuusin, keso inaatupag nyo kung paano sisiraan si Mayor Isko. Atupagin nyo kung paano nyo mapapabilib ang mga Manileño. Atupagin nyo kung paano nyo sila mapapamahal sa inyo o mapapalapit sa inyo. Partida, 2 taon si Mayor Isko nagpapahinga pero hinahanap ng tao. Kayo, 2 taon nanunungkulan pero kinakabahan dahil alam nyo sa sarili nyo na iilang tao lang ang masaya sa pag-upo nyo. Diba? Niltukan lang, kaya nga kinakabahan yung iba dyan eh. Wala na akong sinasabing pangalan ha, baka may mag-iyakan na naman dyan. Masyado kayong kabado kung ano ang gagawin at mangyayari pagdating o pagbalik ni Mayor Isko. Diba? Ang dami. Kung tutusin nga, kaya tumakbo pagka-senador niyan eh. Mananalong senador yan, baka mag-number 1 pa yan eh. Sa pagka-senador, hindi sa pagyayabang. Pero bakit pinili niya ang Maynila? Na kung tutuusin, pwede niyang sakupin ang buong Pilipinas. Kumbaga, sakupin. Kumbaga, pwede siyang tumakbo at maging under niya ang buong Pilipinas. Sa trabaho. Oh. Pero pinili niya yung Maynila. Kasi mahal niya yung mga Manileño. Dito siya lumaki. Alam niya kung anong hirap ang meron sa Maynila. At alam niya kung ano ang solusyon para mawala o masolusyonan yung problemang yun. Kasi nga alam niya sa lahat naman ng mayor talaga. Si Isko lang ang nagdaan sa hirap. Naging mahirap. Naging basurero. Pedicab driver. Di ba? Nagkapera. Una nagkaroon, naging artista. May kaya sa buhay. Ngayon, kahit papano, may negosyo na. Alam niya napagdaanan niya lahat ng estado sa buhay. Mahirap, gitna, at may pera na. Kaya alam niya kung paano solusyonan. Hindi katulad ng ibang mga mayor na nagdaan dito. Pinanganak na may gintong kutsara sa bunganga. Kaya hindi alam yung problema ng mahihirap eh. Kasi minsan hindi siya naging mahirap eh. Yung problema ng mayayaman. Yun lang yata ang alam. Kasi yun lang ang natuntungan niya. Kita mo, nung nandito si Mayor Isko, hindi lang mahihirap ang masasaya. Pati mga negosyante masaya. Well, organized ang Maynila. Di ba? Aminin nyo man or hindi, galit lang kayo kay Isko. Ayaw nyo lang pabalikin si Yorme. Kaya kayo galit na galit. Kaya kayo gigil na gigil. Yun yung masakit na katotohanan na hindi matanggap ng mga taong yan. Mapapamura ka na lang talaga eh. Ha? Ngayon, tanungin nyo yung ibang mga lungsod dito sa Pilipinas. Halos nakabawi na, Makati, Quezon City, Pasig, halos nakabawi na sa hirap ng mga panahon ng pandemya. Pero ba't ang Maynila hindi pa nakakabawi? Yun yung tanong. Bakit ang Maynila hindi pa nakakabawi? Di ba? Kung si Isko pa rin ang humawak niyan, bawi na agad dyan. Yun lang. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga ka-Iskonya natin dyan. Ito nga po pala si AC Sigaw, nagbabalita para kay Yorme Isko. Ingat po kayo palagi.